ano yun, ah, jamming yun. Parang ano, parang best. Pero pagdating ng Pierrebal, nag-minus 1. Isa na, nakapuro. Yung akalain, ano yun, magmaminus sila. Pwede kaya akong mag-ano? Nakapag-try na ba kayong mag-ano? Double, ano? Double attend? Opo. Tapos sa ano po? Dito. Opo. Ano ginagawa sa na iba? Ginagamit ko ng mic yung, ano mo, ito. Mas magandang mic nito kaysa doon. Ito, ginagamit kong mic. Ito, ginagamit ko din. Narinig yun yung boses nyo, yun lang. Hindi, minimute ko na lang. Ang problema kasi dito, itong Gmit na ginagamit ni BSU, iba sa Gmit namin sa is kita mo doon sa yung tuldok. Ang mga bata pwede magsulat. Meron kang incorporated ang Jamboard. Dati ganun, sir. Ganun. Pwede kang makisabay sa pagsasabi ng prop. May Jamboard din sa Jamboard. Pwede po yung dito hindi. Kaya nga, iba yung nagbago, sir. Dati meron pa school recording dyan. May recording na. Tinanggal na din. Tinanggal. Siguro, sir, mahal yung feature na gano'n. Pwede ba natin kinakpo? Kanina? Kay Sir Dexter. Sir Dexter. Sa kabila ata pili Sir Decoy? Sir Decoy. Nando. Ako pa nibago. Sir Dexter. Napaisip din po. Kaya nga mo yun. Hello, andyan ba kayo? Hindi namin kilala yung predictor. Napaisip kami, sino kayo? Hello? Hello po, sir. Good morning po. Dito po, sir. Okay, sir. Tayo na mag-start. Okay, so, nung huli tayo nagpangipangita, I told you na magkakameron tayo ng last topic natin is about FET. And then, so, meron sana tayong target na ma-discuss, doon nga lamang, siyempre nag-uusap-usap kami mga nagtuturo ng LXME. It happens na yung palang target natin na yun nasabi ko sa inyo na aabutin natin, so hindi pala sila makakaabot doon. So that's why I decided na sumabay na lamang doon sa topic na maaabot din nila. Okay? So sa FET kasi meron tayong meron tayong JFET at saka meron tayong MOSFET. So yung MOSFET sana yung other part, so hindi na natin i-discuss yun. So ito na lamang JFET. Ito na lang hanggang dito na lang yung magiging coverage ng ating final exam. Okay? So yung ating objective, so after this lesson, so you should be able to discuss the JFET and how it differs from the BJT. So discuss, define, and apply FET characteristics and parameters. Discuss and analyze JFET biasing. And discuss the ohmic region on a JFET characteristic curve. Okay. So ito yung natin. FET are unipolar devices. So they operate only in one type of charge carrier. So ang FET natin, ibig sabihin field effect transistor. So field effect. So ito siya. So yan ang ibig sabihin ng FET. Field effect transistor. Okay, so FETs are preferred device in low voltage switching application because they are generally faster than BJT. So ito yung isang advantage ni FET over the BJT. So faster than
BJT when it comes to switching application. Okay? So there were two types of FETs. So namely, so we have the JFET and we have the MOSFET. So yung JFET stands for junction field effect transistor, and MOSFET stands for metal oxide semiconductor field effect transistor. Okay, ito kasing si MOSFET, napakadami niyang klase. So ayun. So hindi na natin siya matatouch. Okay? So I think siya. Pag hindi pa 4, there were 4 types of MOSFET and iba't iba yung characteristic ng bawat isa. Okay? So again, hanggang dito na lamang tayo sa JFET. Okay? Itong nga palang materials guys ay hindi ko pa na-upload. Hindi ko alam kung paano ko siya i-upload. Hindi tayo makapag-upload sa ating Sino nga ang dito? Sino nga ba yung ating Alex? Si Alex, no? Nandiyan ba si Alex? And Rio. Yes po, sir. Siguro i-message nyo lang kaya ako sa meron tayong dalawang pwedeng gawin paraan, i-message kasi hindi ako makakapag-attach din sa email. Hindi ko ma-email sa inyo. So siguro i-message nyo ako sa Messenger. It's either Rio or Alex, para kay Messenger ko na lang. Facebook Messenger, para doon ko na lang isend yung material, kasi hindi ko alam kung kailan magiging available itong natin, yung storage natin. I-forward ko lang yung i-forward ko lamang yung itong material na to. Okay? So ayun. Okay, so ito yung basic structure ng natin, ng FET natin. So we have the drain. Ito yung drain natin. So ito, we have the gate. And lastly, we have yung pinaka-source. So kung mapapansin natin, parang lang din siya, parang BJT lang din siya. Pero dito lang sa mismong pinaka-loob, iba yung pagkaka-construct niya. So, ayan. And then, yung drain natin, ito yung katumbas ng collector sa BJT. And then, yung gate, katumbas ng base. And then, yung source natin, yung katumbas ng emitter, pagdating kay BJT. Okay? So, paano kaya siya nag-ooperate maya? So, mamaya malalaman natin kung paano nagpo-flow yung current doon sa natin, sa ating FET. So kung ang BJT may NPN at saka PNP, ito naman meron tayong tinatawag na N channel at saka P channel. Okay? So yun yung dalawang klase ng JFET. Okay. So moving forward. So ito yung operation. So the JFET is always operated with the gate source. Okay? So meron din tayong, kung ang BJT, meron tayong BBE. Ito, meron din tayong tinatawag na ito naman yung gate source. Yung GS natin. Gate source junction. And syempre, meron din tayo dito na meron din tayo ditong gate drain. Okay? So, katulad lamang din yan. And then, meron din tayong kung sa BBB, dito naman BGG. So, we have, instead of BCC, we have BDD. Okay? So, yan. Eh, syempre, kung meron tayong GD, meron tayong GS, also meron tayong, at anong tawag dito? We have DS.
Okay, so these are the three junctions pagdating kay uh, kay FET. Okay, so reverse biasing in the GS junction produces a depletion region along the PN junction that increases its resistance by restricting the channel width. Okay, so basically, so ang kumokontrol kung gaano kalaki yung current na pwedeng dumaan is yung GS natin. So yung GS junction. Kasi sabi, yung GS junction doon nagpo-produce kasi siya ng depletion region, that increases the resistance. Ito yung mga keywords na dapat nating na increases the resistance. Dapat nating tandaan. Okay, so ibig sabihin pagka tumaas itong BGG, tataas ang resistance. Alam natin pag tumaas yung resistance, yung current na possible tumaan sa isang device ay malilimit. Kasi masyado mataas yung resistance. Okay, so paano ba nangyayari yun? So yan. So meron sasabi dito. Wait lang. Okay, so sabi dito the channel width. So the channel width plus the channel resistance can be controlled by varying the gate voltage. Okay, so thereby controlling the amount of drain current ID. Okay, so ayan, sabi dito, so kung eto daw ay tataasan, okay, so thereby controlling the amount of drain current. Okay, so mamanap ako. Okay, so pagka tumaas yung ating VGG, siya, pag nagtaas tayo dito ng VGG, isang effect niya is tataas yung ating VGS. Pagka tumaas yung VGS natin, tataas yung ating resistance or magbubuo siya ng depletion region dito sa ating sa ating FET. Pagka tumaas lumaki yung depletion region, tataas ang resistance. Pag tumaas ang resistance, bababa yung current na pwedeng makaraan sa FET natin. So it's either na patataasin natin. So kumbaga, pagka tumaas yung VGS natin o yung VGG natin, tumaas tayo, tataas yung VGS natin. And then yung VGS natin, so again, this is also a VGS. So we have VGS. So pagka tumaas ito, yung current natin, so pag ito tumaas, yung ID natin, bababa. Okay? And then pagka binabaan naman natin to, ang current naman natin, tataas. Okay? So yan yung relationship ng VGS at saka nung ID. And paano ba yung sinasabi na paano ba tataas yung resistance? Paano ba natin mag-visualize? Okay, so dito makikita natin. Ayan. Okay, so dito ginawang variable yung ating VGG, na kung saan isinet siya in such a way na magkakameron tayo ng VGS, equivalent VGS, Ngayon, so ito yung depletion region. Itong white part na to. Ito yung parang nagre-represent sa depletion region na
napuproduce dahil sa pag-reverse bias ng ating gate to source junction. Ano? So again, ito yung gate to source natin ha. Ayan. Ito yung GS natin or yung siyempre VGS natin is nandyan. Gate to source junction. Okay, so initially, yan yung ating parang normal operating natin. Na kung saan if sinet tayo sa normal yung VGS natin. So kung half lang and then nagkameron tayo ng ID na nagpo-flow na somehow it can flow. Now, dito sa pangalawa, so yung natin, VGG natin, so kung tataasan natin yung VGG natin, so may effect siya sa VGS natin, so nakita natin, so tumaas yung reading ng VGS natin. So pagka tumaas yung VGS natin, so kung i-compare natin itong dalawang ito, kita natin sa figure, yung depletion region, medyo lumaki. Tapos yung dadaanan ng current natin, mas maliit na. Ito yung kasing tinatawag na channel. It narrows the channel. Ito yung, itong dadaanan na ito ng current, yun yung pinaka-tinatawag na channel. So, ibig sabihin, pagka tumaas yung BGG, tataas yung BGS, and then, pag tumaas yung BGS, bababa itong ating current. So, yun yung flow ng current. Okay? So, tataas yung resistance ng channel. Okay? And then, ito naman, pinakikita dito. So, kung bababa naman natin itong BGG, ang effect sa BGS, bumaba din. And anong effect sa resistance, sa depletion region natin? Yan. Lumiit. Lumiit siya. Okay? So, ibig sabihin, mas lumaki yung channel. Ngayon, pag malaki yung channel, mas malaki yung current na dadaan doon sa ating FET. Okay? So, ayan yung mga relationship ng VGS, VGG, ID, depletion region, at resistances. So, ang dami nating nakuha, 5 parameters na kung ano-anong ating sa simpleng yun, 5 parameters na agad yung natin, makikita natin or yung ma-assess natin. Sana matandaan, kasi kung 5 parameters yan, 5 points na yan. Kung kasama sa exam, sana yung makasama. So, ayan. So, ito naman yung symbols na ginagamit natin to describe yung FET. So, ayan, nagkaiba lang din yung So, yung positioning, same lang ng sa BGT. So, meron tayong drain, meron tayong gate, meron tayong source. So, meron tayong, different two configuration. Pwedeng ito siya. Pwedeng ito. Okay? So, yung pinagkaiba ng dalawa is yung positioning lang ng arrowhead. So, the same pa rin siya. So, itong dalawang ito is a N channel. And then, ito naman yung sa P channel. Pero kagaya din ng sa BJT, we will not entertain P channel sa ating discussion. So, yan. Pero pinakita ko lang sa inyo yung hitsura para at least aware tayo na ganito yung schematic symbol ng JFET natin. Okay? So, ito hindi to hindi ito symbol ng FET. Ang FET kasi, again, broad kasi yun. Kumbaga, pinaka-general yun. Type ng or category siya ng category. So, type ng transistor. Okay? So, ito ay schematic symbol ng specifically JFET. Schematic symbol kasi ng MOSFET ay iba pa rin. Iba pa din siyang ang hitsura niya. Okay? So, this is for JFET only.
Okay. So flow ng current the same lang. Hindi ko pala na-include dito yung flow ng current natin. Ano? So still meron tayong current na papaganyan. Then siyempre ito papunta siya dyan. Okay, same lamang yung flow ng current. Pero no. So yung usual na nagiging current lang natin dito pala ay drain current and source current. Ano? So, yan lamang yung nagiging basically this is equal. Yung drain at saka source. Ano? Yung gate natin basically is ano lang siya VGG lang usually, pero there were times na meron din naman tayo dito mga resistances, pero yung resistances is just to control kung ilang voltahe, katulad ng darating tayo mamaya doon. Wala tayong kukunin na IG, current ni IG, wala tayong ganun, So basically, magkakaroon to ng resistances kasi gusto lang nating bawasan yung voltage na i-apply kay gate. So yun lang yung purpose noon. If magkakameron ng resistance dyan. Okay. And then ayan. So itong makikita natin dito, itong graph sa baba. So itong graph na to, So ito yung tinatawag na drain current, ano ba tawag ito? Drain characteristic curve. Ayun, so drain characteristic curve ang tawag dito. Kasi sa BJT meron din tayong pinag-aralan na ganito yung collector characteristic curve. So ito naman drain characteristic curve. Equivalent lang din, Okay. So dito, ayan mapapansin natin So yung VGS is set sa 0. Okay? And then we have a variable VDD. So dito tayo. Ayan. So ito is kaparehas din ng sa BJT natin. Na initially we set VBB dati sa 0 volts ganun nga ba yung ginawa natin? Anyway, so dito tayo. Hindi ko ma-recall kung paano ginawa natin doon sa BJT. So dito tayo. So dito isinet na VGS is equal to 0 initially. And then we have a variable VDD kasi we are about to increase this parameter para makuha natin itong characteristic curve natin. Okay, as VDD is increased from 0 volt, so ID will increase proportionally. So okay, so pagka tinaasan daw itong part na to, okay, so pag nagtaas tayo dito, ito daw ID natin is tataas din. Okay, so pagka tumaas ito, so since BGS is 0, therefore the resistance is constant and not large enough to have a significant effect. Okay, so kumbaga dahil naka-0 siya, so yung depletion region natin doon sa nakaset doon sa channel, so constant daw siya. Okay? So parang kulang explanation ko dito nilagay. Okay. So kumbaga so habang tumataas ito, so magkakameron tayo ng same effect. Anong same effect? Pagka tumaas yung current, dati kasi 'di ba? Pagka tumaas yung ang hirap
Ang hirap yan pagka sa BJT. Dapat pala may drawing din ako ng BJT para nako-compare natin. Ano? So, pagka tumaas yung VDD natin, so tataas tayo ng ID. Lalaki yung ating ID and the impact sa ating VDS is tataas din. Okay? So, kung mapapansin natin dito sa graph natin, habang tumataas dito yung current natin, So, ito kasi yung ID natin. So, yung VDS natin, so, ay kahit pa paano is nataas din. Hanggang sa dumating siya dito sa point B. Okay. So, etong part na to, kumbaga sa anong tawag natin dito sa BJT? Saturation region. Dito naman ang tawag sa FET ay ohmic region siya. Okay? So ayan. And then, same lamang din sa at point B. So, eto. The curve levels off and enters the active where ID becomes essentially constant. So, pagka dumating sa point na yung sa pag-increase ng current natin, sa pag-increase nito, so i-increase ang ID natin, i-increase ang VDS natin. Pero darating yung point na mararating ni ng ating papasok siya sa active region. Kung baga sa atin naman breakdown voltage natin sa BJT. So dito naman pinch of voltage yung term na ginagamit. So as VDS increase from point B to point C, so the reverse by ayan. So di ba sa BJT, once na nakapunta na sa active region, yung ID natin hindi na siya nag-i-increase. Yung current natin hindi na siya mag-i-increase. Same lang din dito. So kung tayo sa BJT, meron tayong ICSAT, dito naman meron tayong IDSS. So this is a IDSS is current, drain to source current. Ano pa yung S? So, ano ba yung S? Ang S kasi is may kinalaman sa pag-hold ng Balikan. Tingnan ko lang ibig sabihin ng S. Ayun, okay. So, ang ibig sabihin ng IDS is drain to source current with gate shorted or shorted gate. Okay, so yun yung ibig sabihin ng IDSS. Pero basta ang tandaan nyo lamang siya na ito yung IDSS, ito yung katumbas ng ICSAT naman sa BJT. Okay, na kung saan pagka na-reach niya yung point na to, hindi na siya hindi na mag-i-increase yung current natin. Doon na dito meron siyang nakalagay na somewhat slanting. Pero basically, hindi na dapat mag-i-increase yung ID natin. Kasi sabi dito, yung dahilan para hindi na siya mag-increase? So, the VDS, so ito daw, so VDS increase. So itong gate to drain voltage produces a depletion region. So siya yung nagko-control. So produces a depletion region large enough to offset the increase in VDS. Okay? So ayan. Kumbaga siya yung parang in-neutralize niya yung flow ng current. Itong pag nare-reverse bias itong ating VGD. Okay? So, ayun. So, same lang din. And then, so, papasok siya sa active region. Pero, syempre, may breakdown region din tayo. Okay? So, saan naman pumapasok yung breakdown region? Okay, sabi dito, itong pinch of voltage
for VGS is equals to 0, the value of BDS at which ID becomes essentially constant is the pinch of voltage. Okay? So once, basta tatanda, pag nasa pinch of voltage na tayo, yung ID natin is equivalent sa IDSS na. Okay? So continued increase in VDS, so kung patuloy na mag-i-increase ito, so ito kita natin, so patuloy siya mag-i-increase dito. So darating sa point na almost constant ring current until point C is reached. Ayan. So pagka na-reach na itong point na to, so magkakameron tayo ng breakdown. Nandito tayo. Okay, so breakdown occurs at point C when ID begins to increase very rapidly with any further increase in VDS. So ayun. So pag kagaya pa rin ng so pagka sobrang taas ng VDS natin, darating yung point na marireach na yung breakdown, and hindi natin gusto mag-operate yan, so therefore dapat ang circuit natin is dito lang siya mag-operate within the active region. Okay, so hindi na natin gustong pumasok pa dito. So, kailan tayo nagkakameron ng cut-off voltage? So, the value of VGS that makes ID approximate to 0 is the cut-off voltage or yung tinatawag na VGS off. Okay, so pagka masyado naman natin itong tinaasan, yung VGG natin, so tataas yung ating VGS, and then there's a certain point na kung saan ay sa sobrang taas ang VGS natin, yung kaninang nakita natin na channel na nadidip na pumikipot habang tumataas yung VGS natin, so darating sa point na ito na yung mangyayari, hindi na niya i-allow yung current. There's a certain values na so yung VGS of hindi siya constant, depende siya. So, saan natin siya malalaman? Sa datasheet lamang natin malalaman yun. Sa datasheet ng ating FET, ng field effect transistor. So, kung saan dapat hindi natin i-susuplayan ng ganitong kalaki yung gate voltage niya para hindi tayo mawala ng ng current natin. Okay, so yung cut-off voltage. So, pag nakikita nyo itong VGS of again, hindi siya hindi siya basta hindi siya nasosolve. Though pwede in a reverse procedure, pero usually yung VGS off talaga makikita natin sa datasheet siya. Ipo-provide siya ng manufacturer. Okay? So, okay. So, punta tayo sa may nawala. Kulang to. Bakit kulang? Kasunod dapat to. Wait ha. Hirap ako ng... bakit iba to? Cut off. Mali.
Wait lang. $13, $15. $14.50. Oh, wait. Ay, nagkagulo na. 11, 12, 11. Ganun. Ay, nagpalit lang pala ng posisyon. Ano ba yan? Tama ba? Cut-off voltage. And then ito muna. Tapos jet biasing. Tama na ba? Sorry. Okay. Yung ballpen ko. Okay, so this is the JPEG reversal transfer characteristic. So, ito, ipinakikita lang nito yung kanina. Ano, na from, so, ito yung may mga ano kanina, may mga meter kanina na tayo nakikita na nag-umpisa siya sa at BGS is pagka BGS off, ano, di ba kanina sabi dito, ayan o. So BGS off, ano, a certain value of BGS, so current natin ay 0. So nag-umpisa siya sa BGS off. So mataas yung BGS natin, ano. So eto, so may BGS off tayo, ano. Ay nga pala, ano, yung BGS natin is all ano siya, negative siya ha. Negative yung value ng BGS natin pag tayo ay nagsosolve. Okay, so yung BGS natin, so eto, sabihin natin, ito yung pinaka malaking part, ano, so BGS off. So eto, so kung mataas yung BGS natin, ano, yung current natin is PQ ay 0. And then nung nagkameron tayo ng nabawasan yung VGS natin, ano, reduce into half, ano, so mapapansin natin meron na tayo ngayong value ni IDSS, nagkameron tayo ng value. And as long as binabawasan natin yung ating yung value ng VGS natin, ano, okay, so tumataas yung current natin, or basically noong ano natin, itong IDSS natin, no? And then hanggang sa dumating sa ito na makuha natin yung pinaka IDSS talaga. Okay, so ito ay pabalik yung ano natin. So kumbaga, coming from the VGS na masyadong malaki, utay-utay na binabawasan natin,
And nakita natin yung impact dito sa natin, sa pinaka IDSS. Ito yung pinaka whole din, ito yung pinaka kumbaga kabuuan na ng current natin, na kung saan ay nakakarating siya doon siya sa pinch of voltage natin. So, another relationship ito na mapapansin natin na habang siya inversely proportional pagdating sa VGS at saka sa IDSS natin. So pagka bumababa ang ating VGS, nagkakameron tayong utay-utay na lumalaki yung natin, yung ating tawag dito, yung ating current, pero hindi siya linear kung mapapansin natin, exponentially increasing siya. Kasi kung linear siya, ganyan siya. So kumbaga directly proportional. Pero ito kasi utay-utay, exponentially yung kanyang pag-increase. So another relationship. Ngayon, kung dito makita natin yung natin. Ayan. Okay, so dito pinakikita yung parang pinagsama yung dalawa nating curve, characteristic curve. Ito yung itong blue is yung sa relationship ng VGS at saka ng IDSS natin. Okay, so kung mapapansin natin, ayan, nagkameron dito ng value, mas maganda may value. So, at 5, yung BGS natin, at -5, so we have 0 current. And then, at -4, meron tayong, meron tayong 0.48 milliampere. And then, hanggang sa dumating siya dito sa part na to. Okay? So, which is equivalent sa IDSS natin. Again, ito yung IDSS natin. Okay. So, ayan, pinakikita lamang. So, sabi dito, because of its form, a parabolic relationship is known as a square law. Okay? And therefore, JFET and MOSFETs are often referred to as square law devices. So itong formulang ito yung ginamit para ma-plot natin itong curve na to, itong kulay blue. Okay, so we have ID is approximately equal to IDSS times 1 minus VGS over VGS of quantity squared. Okay? So, ayan, importante din yung ating formulang yan. Okay. So, may naiwan pa. Ano tayong example dyan? Saan na yun? Ito. Okay. So, ayan. So, meron tayong example dyan. So, the partial data sheet for 2N 54559 JFET indicates that so, typically, IDSS equals to 9 milliampere in BGS off is negative 8 volts. Using these values, determine the drain current for VGS is equal to 0, -1, hanggang sa, okay, tatlo lang. So, -0, -1, and 4. So, gamit yung formula kanina, itong formula to. So, we have ID. ID is equals to, approximately equals to IDSS times 1 minus
VGS over VGS of quantity squared. Okay, so gamit itong formulang to. So, sa una, so we have at 0, at VGS, at VGS is equal to 0. Kung 0 to, anong magiging sagot natin dito? So, 0 na. Anong IDSS natin? So, ito, magiging 0 na yung formula natin. So, ID is approximately equals to, ang IDSS is my milliampere times 1. This is 0. Kasi, ano na siya, VGS of 0. So, this is good. So, basically, yung ID natin is approximately equal to 9 milliampere. Okay? So, at VGS is equal to 0. And then, so palitan lang natin ang values. At VGS is equals to negative 1. So, ID is approximately equal to IDSS again, 9 milliampere multiplied by VGS is negative 1 all over VGS of is negative 8. So this is volts quantity squared. So anong magiging sagot natin dito? So this is 6.89 milliampere. So this will be our ID. So at VGS is equals to negative 4. So ID is approximately equals to 9 milliampere times, ay may kulang. So kulang to. So we have 1 minus, ayan, magkulang tayo. 1 minus. So we have 1 minus negative 4 over negative 8 volts. Quantity squared. So ID is approximately equal to, so this is 2.25 milliampere. Okay? So, ganun lang. Direct substitution lamang yung pagkuha natin ng ID. And ganun lang din yung ginawa dito. Okay? So, sa part na to. Yung para makuha yung curve natin. Okay? So, ginamitan lang natin. Ginamitan lang siyang formula. Okay. So, okay na yun. Okay. Direct substitution naman to guys. Basically, laging ID yung kinukuha natin dito. Okay, sa formulang to, hindi natin pinukuha itong BGS of kasi galing siyang it should be from the data sheet. Okay. IDSS possible kuhanin. So, depende na lang sa question. Pero ito, BGS usually talaga binibigay. Kasi dapat sa data sheet siya. Galing dapat siya sa manufacturer. Okay. So, ayan lamang yung ating formula. Direct substitution. So, pagdating naman sa case, hindi na ako nagbigay ng example dito ha. Ito naman ay direct na. Direct substitution.
So, JFET biasing. So, ayan. So, hindi kayo mahihirapan dito kasi parang ano lamang din siya. Yung normal na pagki-KVL natin, ganun lang din siya. Kung anong ginagawa natin sa BJT, ganun lang din ang ginagawa natin sa FET. Ano? So, katulad nito, meron tayong so let's say sabihin natin ito yung VG ano. So ito yung VG. So parang ito yung BB. Ano? So VG is equals to 0. So meron tayong formula. So VGS is equals to, so again ito yung VGS natin. Gate to source. Ito yung VGS natin. Okay? So ayan. Kumbaga sa BJT natin, siya yung BBE. So, ito yung ating ito yung ating VS. Ito yung ating ito yung ating VD. Ano pa ba? Di ba meron tayo ditong VG? Tayo ditong VG. Okay, so same lamang din siya. Kung magki-KVL ka dito, ayan, kung magki-KVL ka dito, sa VG, so makukuha mo to. Kadali talaga nito. So, hindi kayo mahihirapan dito. So, we have VG, so we have VG minus VGS minus VS is equals to 0. Ngayon, dahil ang dito sa pinakita natin dahil ang VG is equals to 0. Okay? So, we can say na yung VGS natin is equals to negative VS. Pero alam natin ng VS natin is equals to ISRS. So, that's why yung VGS natin. Okay? So, yan. So, eto na yan. Okay? So, again, hindi nyo kailangan magpakahirap kasi kung sanay naman tayo sa BJT, hindi na tayo magpapakahirap dito sa FET. So, easy lang din. So, pagdating naman sa drain voltage, so, ayan. So, same lang din. Okay, so, ayan mo. So, we have VDD minus IDRD. So, yun lang din, And then, since ang VS natin is alam natin is ISRS, pero yung IS kasi natin, equivalent siya sa ID. So, this is equivalent sa ID. Okay, so I is equals to ID. So, that's why meron tayong ganitong equation dito. Ito. So, meron tayong VS equals to IDRS. Ngayon, so yung VDS natin, so itong formulang to, VDS, so same lang din. So, VDS is equals to VD minus VS. So, ito. So, ito na yun. So, VD minus VS. So, ano ang VD natin? VD natin is alam natin na VDD minus IDRD. So, ito yun. VDD minus IDRD. Pero alam natin na ang VS natin, itong VS na to, is equivalent sa IDRS. So, ito siya. So, kung sa-substitute natin, ilalabas natin yung ID, magka-come up tayo sa equation na ito.
BDD minus ID times RD plus RS. Same lang din. Wala din pinagkaiba. Okay? So, ayun. Alam ko magiging madali na to para sa. And then, VGS, alin to? BG. Ano natin to kanina? Or ano pala to? P-channel pala to. So, ito, in-indicate lang yung pagkakaiba ng P-channel at saka ng N-channel. So, sa N-channel, negative ISRS. Tapos sa P-channel, positive ISRS. Ano? So, yun yung pagkakaiba ng dalawa. So, ayun, pero hindi naman tayo mag-P-channel. Dito na lang tayo sa N-channel. Dapat hindi ko nakita. Anyway, so moving forward, example. Okay, so find VDS and VGS. Such that a drain current ID is approximately 5 milliampere. So, paano tayo magsasolve dito? So, yung VDS, pwede natin solve yung VDS. Pwede ba? Yes. Yung VDS natin, VDS minus equals VD minus VS. So we have VDD VDD minus ID times RD plus RS. Ito nga ba yun? So VDD minus IDRD. Okay. Ano? Kulang bang formula ko? Minus po ba yung RD tsaka R? Hindi ba plus yun? Minus ba? Ay, plus po pala. Tama ba? Tapos, sir, sabi. So, ayan. And then, masosolve ba natin? May VDD tayo. May RSR. O masosolve natin ang ID. Ano? So, kung sosolve natin ang ID is equals to wala pala tayong BDS. Ito yung mga plans. Anong magandang solvein muna natin? Lahat makawit o katatanang siya. Plus, view of regulation. Alam mo, ari pa lang IT. Ano ba yan? So, masosolve pala ang BDS pala directly. BDD is 15 volts minus ID 5 milliampere times RD 1 kilo ohm plus 220 ohm. BDS ito na ako kalkulate. Five 1.220. Kaya naman. Masarap po.
8.9. So we have 8.9 volts yung BDS natin. Ang ikamamali mo lang dito, lito. Kasi sanay na kayo sa BJT. And next is yung VGS. So, VGS, edi meron naman tayong ID naman tayo equal sa IS natin. So, equal sa IS natin. So, VGS equals to negative ng ISRS, ano? Agar na nga kanina, no? So, we have ang ISS natin is 5 milliampere. So, we have negative times RS na to 20. Kasi 0 yung VG natin. 0. So, sagot natin dito is 1.1. So, ito yung VGS. Ayan. So, ayan. Tingin ko kayang madaling-madali na yun kasi. Okay? So, goods na tayo dito. So, next. Ayan, try to solve daw. Try to solve. Walang circuit. Pero kaya niya yan. So, determine BDS and BGS when ID is equal to 8 milliampere. Assume that RD. So, again, pag may sagot na, paki-comment na lang. Wala. Ayan. Found out, or what was the research on that has been based on the short eight. Sir, pali yung BG po dyan. 0 din po ba, sir? Alin? Yung BG po, sir. 0 din yan. 0 din. Wala pala akong sagot dyan. Wait. Wala pala akong sagot dyan. Ay, meron pala. Pagaling naman ako. Pagaling naman. Kulang pa. Hindi pa nagsasagot. Sa nakalyo. Sa akin hindi pa bibigyan ng credit. Ayun. Ayan, huwag kakalimutan negative sign na. Ayan. Okay, so okay. So ayan, madali lang yung ating problem solving sa FET. Kasi nga sanay na kayo sa BJT. Okay? And also hindi na ako nagdagdag ng graphical method kasi sumasakit din yung ulo ko. Kasi actually there's another way on how to solve. Ngayon,
using graphical method. Ngayon, pagka naranasan natin last time, magkakaiba yung values natin, medyo sumasakit din ang ulo ko sa pag-check. So since iisa naman yung magiging output niya, doon na lang tayo sa isang pamamaraan. So ayan, hindi na tayo magka-graph kasi nag-iiba-iba yung values natin. Anyway, so ayan, madami na nakasagot. Thank you again sa mga nagpa-participate. So to show yung ating computation to solve for VDS and VGS. So we have VDS is equals to VDD minus, guys, pag nagsosolve tayo, lagi nating ilalagay yung formula. Okay, so kasi doon sa long quiz natin, madami akong nakita na hindi naglagay ng formula. Okay, so VDD minus ID times RD plus RS. Okay, so to substitute, we have 12 volts minus ID is 8 milliampere times 860 ohm. Basta pang may circuit, no? Kasi kahit hindi mo sa ulo yung formula, kaya mo na lang KBL ka lang. Yes, got it. Pero doon po sa hindi po naglagay ng formula sa exam, ano po yung considered pa rin po yung sagot nila o hindi na po? Oo, tinamaan ko pa rin naman. Okay po. Good Hindi po. naman po frugal. Sige po. Thank you po. Pero dito sa finals exam natin, ilagay ninyo. Ay nga pala guys, mamaya pag-usapan natin yung ating finals exam. 390. Okay, so yung VDS natin is equivalent sa 2 volts. And then yung VGS, so ito na siya. So, dapat kasi ganyan yung solution natin. So, formula, substitute, and then yung final answer. So, VGS is equals to negative ISRS. So, we have negative times, so we have 8 milliampere times RS. Negative 3.2 volts. Okay, so yun yung ating pinaka-solution. So, madaling-madali na to set. Okay, so next bias natin is voltage divider bias. Ina-apply din natin yung voltage divider dito sa ating tawag dito, sa ating JFET. So, again, kung ano yung ginagawa natin sa BJT, yun din. So, walang pinagbago. So, ito VS natin. So, alam naman natin na ID at saka IS equal siya dito. Dito sa ating kasi wala tayong IG na kino-compute. Kasi yung kailangan lang natin dito, kasi ang kailangan natin lamang dito sa gate natin is VGS, the value of the VGS. So yun na yung kailangan lamang para mag-operate yung ang ating FET. Yung VGS, so yun lang. Okay. So VS equals to IDRS. So ito, alam na natin to. VG, voltage divider. So di ba ito yung VG natin? So we have the VG here. So drop voltage kasi ito dito sa R2.
So VG, so we have R2 over R1 plus R2 times VDD. So last time, tinanong ko yung VR1. Ano? So yung VR1, so ang daming gumawa ng kung ano-anong ewan. Kung ano-anong ewan na so ang formula dyan, kasi kung ang hinahanap mo is voltage drop dito, ang numerator natin is R2. Ngayon, pagka ang hinahanap mo ay VR1, ang numerator nyo dapat R1. Yun lang yun. So, ibig sabihin ng VR1 is equals to R1 over R1 plus R2 times VDD. So, yan lang yun. So, voltage drop na siya dito sa VR1. Okay? Yan yung tamang approach. No? Pero though na meron akong mga nakita na pinag-minus, okay naman ako. Okay. So, tapos, VG minus VS. So, hindi ko na naman siguro kailangan i-explain. Ito itong mga ganito. So, KVL lang yan. So, magkakampok tayo dito. So, yun din yun. Yung KVL ko ilalabas yan. So, ayan, pinagbalik-baliktad lang itong isang ito. Okay? So, same lang din siya. VS, same lang din. KVL lang din. ID, yung ID, Ohm's law. VSRS, ginamit niya itong part na to. So, VSRS, kasi nga, ang ID natin equivalent sa IS. So, kaya sana kahit pagbalik-balik na rin yan, hindi tayo maliligaw. And then, ID is equals to VG minus VGS. Ito. So, since ang VS, since ito kasi, dinerive lang, gamit itong dalawang formula na to. Since ang ang VS natin daw ay equivalent dito sa VG minus VGS. Ito, ipinalit lang niya dito sa VS natin. So, kaya nagkameron tayo ng ID is equals to VG minus VGS over RS. So, kaya nakuha yung formula. Okay? Ayan na. Example 2. So, determine ID and VGS for the JFET with voltage divider bias in figure shown. So, given that for this particular JFET, the parameter values are such that VD is approximately 7.5 volts itong ating VD. So, ibig sabihin, meron tayo dito VD. So, eto. Binigay ito. Okay. So, paano tayo magsosolve yan? Kung given ito, this is 7.5 po. Di pag nag-KBL tayo dito, makukuha na. Kasi given lahat . Tama ba? Given lahat. Tama naman. So, we have ID. ID is yung parang natin. So, we have VDD minus BD over RT. So, BDD natin, so 12 volts minus 7.5 volts all over 3.3 kilo. So, ID. So, yung ID natin is equivalent sa 12.
minus 7. 7.5 divide 1.36. So decimal lang tayo ha, guys. Pag nakuha na natin ng 1.36 sa susunod na computation, wag nang natin gamitin yung mahaba. 1.36 na lang. Kung halimbawa gagamitin natin, kukunin natin ang halimbawa lang ha, itong VS. Edi kailangan i-multiply natin itong ID sa RS. So 1.36 na lang gamitin ninyo. Ganun na lang. And then, so meron na tayong ID. ABGS. Wala tayong BG. Wala tayong BG. So, kung kukunin natin yung VS, wala din kasi wala naman tayong BGS. Wala tayong BG, dalawa nun. So, kailangan mag-umpisa tayo din sa isa. Sa BG. Kunin natin muna yung BG. So, we have R2 over R1 plus R2 multiplied by VDD. So, we have 1 mega ohm over 6.8 mega ohm plus 1 mega ohm multiplied by 12. So, yung BG natin, $6.8 plus 1, 7.8. Experience niyo ba yun? Ina-add niyo pa ang 1. Times 2. 1.54. 1.54 volts. So, ito yung BG natin. So, BG, ano ba yung formula natin kanina? So, hindi BG. Good morning, everyone. BGS. BGS equals BG minus BS or BG minus IS or ID IDRS BG. So 1.54 minus ID na solve natin 1.36 ano to? Naganap ang stream RS is 2.2. Ano yun? Ano daw? Ang gagawin? As per visit of Senate, they would like to inform you about the unavailability of parking spaces at Stair Hub. Kailan ito? So yung BGS natin, so this is equivalent sa negative 1.46 volts. So, ayan. Tama ba?
Sige. Okay. So, ayan, napakadali. Ayan ay maning-mani na sa inyo. Kayo alam kong expert na kayo dito. Ano? So, try nyo nga to. So, determine ID and BGS such that VD is 4 volts. So, ito may VD daw tayo dito. 4 volts. So, same. May sagot na. Drop. Yan pala ang tunay na wala akong sagot. Hindi ko pa nasasagot. Bakit may alarm? Wala. Hindi ka updated, sir. Tingnan natin ang Bulkang Taal ngayon. Pero sa Taal na po yan. Sa Taal, sir. Ano meron? Kung pang meron. Ewan. Hindi ko binasa. Nakita ko lang Steam. Ayun, nag-ano na ulit, no? Ang kapal ng usok, sir, oh. Ganyan? Tayo. Kaya pala nag-alert. Ngayon po yan? Ay, hindi. 32 weeks. 32 weeks. Yung pagkatawag ko ang mani. Yung pagkalala. No choice. Yung muna ako. Ano ba ngayon? May 8. May kaganda-ganda na Vulcan. Mahirap ka Ayan, may sagot na. 1.06 saka 8. 1.878. Pagka may kaparehas ka, tama kayo. Napakonsulto. Pindutin ko nga sa atin. So, BTP is 9. 9 oops. 4. siguro sa bakit po, sir? Okay, so 1.6 milli times 3.3. Oh, wala pala akong wala pala akong BT. Times work from home bukas? Work from home bukas? May exam mo. Paano ko Ano, meron?
Ito yung punos mo piso. Log. Hindi pwede. Papasok kayo. Ano mo kung meron? Buli ka. Hindi ko alam. Hindi pa nag-alert sa akin. Pag hindi punta akin. Wala pa pa kayo ng cellphone ko. Hindi doon nag-alam sa mga minor. Nangangat gusto. Ano? Pinapangataman pa kay minor. Okay, so ilan na to? Madami na nakapagsagot. Pwede naman kasi Kunti pa. Okay. So, kagaya ng ginawa natin kanina, so BGS muna tayo. Ano ba sanagutan natin ito? ID pa lang. So, we have ID is equals to, ano muna natin? Wow, wala na ako sa sarili ko. So, BDD minus BD over RD. So, BDD is, Paano yung ano? Paano yung... ang sabi lang naman ay ano, walang magpa-part sa stair hub. Wala pong mag? Pa-part sa stair hub. Mm, Ewan ko, basahin mo yung memo. meron na pong bago. May memo naman eh. Due to 9 volts purpose of the acceptance. minus BD. Ano bang BD natin? So, 4 volts. All over RT. So, we have 4.7 kilo ohm. So, ang ID natin, ito nakuha ko na dito was 1.06 milliampere. And then, kunin natin yung VG natin. VG is equals to R2 over R1 plus R2 multiplied by VDD. R2 is 2.2 mega ohm over 2.2 mega ohm plus 10 mega ohm. VDD is 9 volts. So BG natin 2.2 divide 12.2 times 9. So 1.62. So VG. And then VGS was 1 VG minus VS or ISRS or IDRS. So we have 1.62 minus 1.06 milliampere times 3.3 kilo. So VGS Ano ba pala? minus 1.2. Kung pwede pulis magdala ng 600. Hindi pwede. Ako na nasagot, sir. Kaya gawan ko. Ganang yung kapila sa iyan. Pinayagan ko. Teka lang, bubo. So, negative 1.88. Negative 1.88 volts. Okay. So, ayun. I think you're ready enough. Pwede na kayo sa ating gaganapin sa final exam. So, that will be all the coverage.
So sana ito, MOSFET pa sana. Ano? So, ayun. So again, hindi na tayo mag-MOSFET. Ano, this is a... So yeah. Thank you. Okay? So, good luck. Good luck na lang sa life. Good luck sa final exam. Ayan. O yan, may natawag na naman. Good luck na. Hello po. Anong ka po to? Sa ano? Credit card? Sorry. Hindi, wala na siya dito sa Philippines. Sa Canada siya. Okay. Thank you. Okay. So doon sa ating sa ating final exam. Okay, so hindi siya magiging yung first part natin will be multiple choices theories, and then we have the second part na computations. Hindi tayo magkakameron ng choices, hindi siya inallow na magkameron tayo ng choices sa ating problem solving. Ayun lang, nagaling din. Meron pala din answer kasi silent pa nga. Emergency, naka-silent. Do not Okay. So, ayun. So, basically, again, yung final exam natin. So, yung quiz natin, i-review ninyo. And then, last week pa. may tanong pala ako, guys. Kamu na pumutok, di pa ako. So, di ba may voltage divider tayong ganito? Okay, so halimbawa, Ano lang po kasi ako nun, nag-gate lang po ako ng control. okay, halimbawa, ito ay hindi connected dito. And then, nagkameron tayo ngayon ng ganito. Sabihin natin this is 9 volts. Malilito ba kayo dyan? Believing yan, sir. Tumino pa. Hello? Bali, same din. Same lang siya. Okay, so nagkahiwalay lang. Okay? So kaparehas lamang siya na, kunyari, ito. Ubusan ako ng kulay. Parehas lang din kasi siya nito eh. Di ba? Paminsan ito, shorted siya. Tapos isa lang yung ground. Di ba? So kung i-erase natin siya, okay, same lang siya. Ngayon, ang ko dyan is, kailangan, tingnan nyo yung circuit. Baka naman kasi, yun din yung, baka lang, malito. Kasi paminsan, iba yung itsura ng circuit. So, ayun lang. Yun lang yung gusto ko sabihin. So, paminsan, possible meron kayo na makitang kakaibang circuit. Pero, yun din pala yun. Okay? So, ayan. Halimbawa, makita kayo ng circuit. Kasi, paminsan kasi, tayo nagiging idealistic na halimbawa, tayo, hindi natin nakikita yung hinahanap natin yung original. Halimbawa, meron tayong circuit na ganito. Ginawa siyang ganyan. Ito ay ground. Ang treatment na ngayon natin dyan, paminsan, ay iba. Kunyari, ganyan siya. Sabihin na agad natin, ay iba, to? So, again, lang natin. Yan kasi, mga wire, kumbaga, wire yan. Mga wire yan na pwedeng bali-baliin kung saan pwedeng dalhin. So, it doesn't mean na nakakita ka ng ganyan. Iba na yung approach. So, same pa rin naman. Okay? So, kung nahihirap na ganyan, ibalik doon sa kung saan kang sanay na circuit. Pwede mo siyang i-redraw kung saan ka sanay na circuit. And then, yun. Pwedeng, sagutan. So, ayun.
Basta. Pakashoutout Okay? So, basta ang puno-point ko, huwag malilito, ha? Sadyang ganyan eh. Sadyang ganyan. Okay. So, mayroon bang clarification? May tanong? Bago tayo mag-final exam? Saan ka nag-prepare ba? Pag po critical. Ano nangyayari sa pagka hindi nagsasagot ng bata? Ha? Pag hindi siya nagsagot ng pair ba? Siya may deduction. Siya may deduction. Bukod dun sa i-evaluate siya ng mga kasamahan niya. Tapos siya, may deduction pa. Kasi wala siyang sanay. Kasi hindi siya sumusunod. Yun lang yun. Hindi na akong valid tips. Hirap sa naghihintay ako ng sagot nila dito sa Trevor kaya ako nadidelay ng pag-ibig. Pero nagbigay ka ba ng deadline? Oo sir, kahapon pa, maghapon. Pagsasagot. Eh di, ang gawin mo dyan sir, mag-announce ka. Sabihin mo, magsabi ka na, eto pag hindi nag-evaluate, magkakameron kayo ng additional, hindi na kayo mag-evaluate. Instead, magkakameron pa kayo ng additional deduction sa grading. So, ayun. Kung wala nang tanong, so I think wala na naman tanong. Ano? So, Alex or Rio, again, paki-message lang ako sa Messenger para magbigay ko sa inyo itong pinaka lecture natin, yung PPT. Ano? So, ayun. So, kung wala nang tanong, let us end our meeting, our last meeting. Ano? Hopefully, makapasa lahat. Hopefully, we pray. Okay, so good luck sa exam. Okay, so class dismissed. Thank you for attending the class. Thank you po, sir. Thank you.